We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Masantos siyang aram na imbag gamale maya pagat panapun kapuso. Narito na ang One North Central Luzon. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Live mula rito sa GMA Dagupan Station, ako po si Chris Zuniga. Mga kapuso, pumalo na sa 20 ang mga biktima ng paputok na dinala sa Region 1 Medical Center. May ulat si Russell Simorio. Marami ang gumamit ng paputok na ginawang pampaingay sa pagsalubong sa bagong taon. Kaya marami rin ang nagdiwang ng bagong taon sa ospital matapos aksidenteng maputukan. As of 10 a.m., pumalo na sa 20 ang naitalang fireworks-related injuries sa Region 1 Medical Center. 10 ang naidagdag sa loob lamang ng 12 oras. Kabilang sa mga biktima ng paputok, ang 10 taong gulang na batang lalaki mula Barangay Leut, Santa Barbara, Pangasinan na naputukan ng kwitis. Kasi dinampot yung maliit na ganyan tapos hindi akalain na medyo sasabog pala. Kaya nasugatan dito sa ng kilay niya tapos kunting garos-garos lang. 2 naman ang naitalang biktima ng ligaw na bala. Nasa maayos ng kalagayan ng 2 na parehong mula sa San Fabian. 2 stray bullet kasi na dumating. Pero yung isa, for admission sana, kaso nag-diffuse. And then yung isa, may go home. So, maganda kasi the police lang at saka nakauwi sila. 4 na taong gulang na lalaki ang pinakabatang biktima ng paputok na naitala ng ospital. Mga bata kasi ang nagiging biktima dito. Pero sa kapasidad ng Region 1 Medical Center, preparado naman ang hospital in terms of manpower at saka mga instrument and mga gamit. Sa datos ng Center for Health Development Region 1, umabot na sa 45 ang naitalang biktima ng paputok sa buong rehiyon mula December 21 hanggang December 31, 2023. Mas mataas ito ng 21.6% kumpara sa datos sa parehong panahon noong 2022. Mananatili sa Code White Alert ang mga ospital hanggang January 4. Russell Simorio, One North Central Luzon. Mga turista, piniling magbagong taon sa Baguio City. Makibalita tayo kay Claire Lacanilaw. Sa Baguio City, piniling mamasyal ng mag-anak na sina Jenny Tonggol mula Angeles City, Pampanga para sa selebrasyon ng bagong taon. Maaga silang nagtungo sa Burnham Park para makaiwas sa traffic at dagsa ng tao. Gusto namin magsama-sama, malamig, para masaya kami magkakapamilya. Dito rin sinalubong ni Christian Presentasyon mula Pasay City ang bagong taon kasama ang kanyang mga ka-churchmate. Ipinagpapasalamat niya ang biyayang natanggap sa nakalipas na taon. Isa na rito ang kanyang pagkakapasa bilang professional licensed teacher. Sobrang daming nangyari na blessings po talaga sa buhay po namin, especially sa family ko po. And kakaano ko lang din po kasi kakapasa ko lang din po kasi ng board exam. Kaya ito na din po yung naging gift ko sa sarili ko po, yung pagpunta po ng Baguio. Ang ilang turista maagang pumasyal sa Lion's Head. Ito raw ang kukumpleto sa kanilang Baguio trip. Samantala, pasado alas 11 kagabi nang matapos ang misa para sa New Year's Day sa St. Joseph Parish sa Baguio City. Dito muna dumagsa ang mga tao bago nagpunta sa Burnham Park upang masaksihan ng magarbong fireworks display. Excited na inabangan ang makulay na fireworks display. Namangha at tuwang-tuwa ang mga manonood nang sumabay pa sa indak ng sayawan sa football ground sa Burnham Park. Ayon sa tala ng PNP, umabot sa mahigit 10,000 na katao ang nakisaya sa fireworks display. Samantala, ipinatutupad pa rin ang coding scheme sa Central Business District simula 7 a.m. to 7 p.m. Ayon sa BCPO, generally peaceful ang naging pagsalubong ng bagong taon sa Baguio City. Kasama si Daryl Peralta, Claire Lacanilaw, 1 North Central Luzon. Samantala, tinupok ng apoy ang bahay at junk shop sa Dagupan City sa kasagsagan ng pagsalubong sa bagong taon. Tutukan sa ulat ni Russell Simorio. Ang saya at pananabik para sa pagpasok ng taong 2024.
napalitan ng panlulumo ng isang mag-anak sa Barangay Mayombo, Dagupan City. Kita sa cellphone video na ito kung paano nilamon ng apoy ang ipinundar nilang junk shop. Sa bilis ng pagkalat ng apoy, nadamay pa ang kanilang 2 palapag na bahay. Buti na lang daw at ligtas silang nakalabas sa nasunog na bahay. Malungkot dahil lahat ng gamit namin wala kami na iligtas, sir. Dahil hindi ka namin akalain ng ganito ang mangyari sa amin. Natupok din sa junk shop ang truck na ginagamit sa negosyo. Namatay rin ang 3 alagang aso at 15 panabong na manok. Kwento ng pamilya, nagsimula ang sunog dahil sa paputok na napunta sa junk shop. Yung parang fetus daw dito sa likod. Kaya nasunog yung laman niyan. Mga bata daw sabi ng mga nakakita. Iniimbestigahan pa ng otoridad kung may kinalaman nga ang paputok sa nangyaring sunog. May mga initial interview na kami with the owner and yung pong eyewitness po natin sa fire incident. So, i-check naman po natin lahat po ng possible po na anggulo kung saan po nag-start po yung sunog. Wala namang nasaktan sa sunog na tumagal ng mahigit 1 oras bago ideklarang fire out. Inaalam pang kabuang halaga ng danyo sa sunog. Kasama si Henry Domencil, Russell Simorio, One North Central Luzon. At kaugnay niyan, alamin natin ang pinakahuling sitwasyon sa lugar na pinangyarihan ng sunog sa Dagupan City sa live report ni Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, sa mga oras na ito, tuloy-tuloy pa rin yung isinasagawang investigasyon ng Bureau of Fire Protection sa nasunog na bahay at junk shop. Dito nga yan sa Barangay Mayombo, Dagupan City. Patuloy na inaalam ng Bureau of Fire Protection yung cause o yung sanhi ng sunog. Sa mga oras nga na ito, yung mga nasunugan ay pansamantalang nakatira doon sa kanilang kapitbahay. Though kanina ay nag-visit naman na yung kanilang mga anak na nakatira lamang sa mga karatig barangay, pero mas pinili ng family kasi na makitira na lamang muna sa kanilang kapitbahay para kahit papaano ay nakikita raw nila yung kanilang junk shop at maging yung kanilang bahay nga na nasunog. 2 bagay yung nire-request ng family ng mga nasunugan. Well, number 1 ay malalimang investigasyon sa part ng BFP para malaman kung yung sunog ba ay aksidente lamang o di kaya ay sinadya na sinunog dahil ang claim nga ng family, more than 2 decades sila dito sa Barangay Mayombo at ngayon lamang nangyari sa kanila yung ganitong insidente na sa kanilang palagay nga talagang hindi katanggap-tanggap, lalo pat hindi lamang bahay yung nasunog kundi maging yung kanilang kabuhayan. Number 2 yung assistance na ibibigay ng local government unit. Alam mo Chris, sabi nga nung family na nakausap natin, hindi lang bahay yung nasunog, even yung kabuhayan nila dahil doon sa loob ng junk shop, bukod doon sa mga scrap ay meron pang mga ilang sasakyan dyan, meron dyang mga truck, pick up na nasunog na rin na hindi na rin nailabas sa kasagsagan mismo ng sunog. Kaya nga ang nais talaga nila ay malalimang investigasyon para in case mapatunayan na sinadya yung sunog ay managot kung sino man yung nasa likod nito. Samantala Chris, sa ngayon ay na-restore na rin yung supply ng kuryente sa mga bahay na pansamantalang nawala ng supply ng kuryente sa kasagsagan ng sunog na naganap dito nga yan sa Barangay Mayombo, Dagupan City. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Sa ibang balita, patay sa pamamaril sa Vigan City ang 36 anyos na babae ilang oras bago ang pagsalubong sa bagong taon. Nakatutok si Ivy Hernando. Ilang oras bago ang bagong taon, pinagbabaril ang 36 anyos na si Rona Osalvo habang nagmemerienda sa tapat ng isang tindahan sa Barangay 3, Vigan City. Ayon sa PNP, nagkaroon ng konfrontasyon sa pagitan ng biktima at suspect bago ang pamamaril. Isang tamas sa ulo at balikat ang tinamo ng biktima mula sa pinaniniwalaang kalibre 45 na baril. Tumakas ang suspect matapos ang krimen. According doon sa mga witnesses, parang magkakilala sila. Yun yung alleged na sinasabi ng mga witnesses. Wala pang malinaw na motibo sa insidente. Tumanggi na rin ang pamilya ng biktima na magbigay ng pahayag. Naniningil doon sa area na yon. So meron siyang mga pautang
doon sa area kaya nandun siya nung time na yun. So meron pa rin mga iba na under investigation. 3 insidente ng pamamaril ang naitala sa Vigan City sa buwan ng Disyembre na pawang mga babae ang biktima. Babae man or lalaki, basta po ang mahalaga pag meron pong ganitong mga krimen na nangyari is tinitreat po natin with utmost respect. Tinitreat po natin na pare-parehas po sila at dapat po na isolve natin yan. No matter what is the cost para po mabigyan natin ng hustisya pa yung mga naging biktima. Kasama si Norman Raca, Ivy Hernando, 1 North Central Luzon. Ang mga pinakamalaking balita at isyu na pinag-usapan sa 2023 ating balikan sa year-end report ni Joan Punsoy. Napuno ng malalaking balita at issue ang taong 2023. Hindi pa rin nawawala ang mga kalamidad sa taong 2023. Ngayong taon din isinagawa ang barangay and sangguniang kabataan elections. Sa Dagupan City, naging malaking issue ang pagpapataas ng kalsada sa Central Business District. Maraming mga negosyante ang naapektuhan pero ayon sa otoridad, flood mitigation project ito para sa kapakanan ng lahat sa lungsod. Itinigil naman ang konstruksyon ng seawall protection sa dagat na sakop ng Lingayen. Ginisang mga kawani ng DPWH ng Sangguniang Panalawigan dahil sa kawalan ng kaukulang dokumento sa konstruksyon ng proyekto. Patuloy ding hinaing ng mga magsasaka ang mga peste na sumisira sa kanilang mga pananim, dagdag pang banta ng El Nino. Umaaray rin ang mga consumer sa mataas na presyo ng mga bilihin, kabilang na ang karne, sibuyas at iba pang produktong pang-agrikultura. Hindi pa rin daw nakakamit ang 20 pesos na presyo ng bigas. Dahil sa kawalan ng PVC Type ID, lisensyang papel ang binibigay ng Land Transportation Office bilang temporary license. Lingguhan din ang pag-abang sa presyo ng langis na nagbibigay pasanin sa mga tsuper, motorista at mananakay at ang mainit at patuloy pa rin pinag-uusapan na Jeepney Modernization Program ng gobyerno. Sa taong 2023, lifted na ang state of emergency dahil sa pandemya. Hindi na mandatory ang pagsusuot ng face mask, maging ang pakikihalubilo sa kapwa. Marami pang kaganapan ang aasahan sa taong 2024, pero mananatili kaming narito. Kaagapay nyo sa bawat impormasyon at mga balitang dapat nyong malaman, hatid ng GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Joan Punsoy, 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. 8 fireworks-related injuries na itala sa Ilocos Sur ayon sa PNP. Ang detalye sa report ni Ivy Hernando. Mula sa dagsang turista, nanahimik ang lungsod ng Vigan City sa unang araw ng taong 2024. Mabibilang ang mga turistang naglalakad sa pamosong Kali Crisologo. Mangilan-ilan lamang din ang mga kalesa na pumasada. Mayat-mayat ma'am, kadagito yung lang pinagsapol ti kalisaan. Maluwag ang mga kakalsadahan. Ang mag-anak na ito mula Mabalacat City, Pampanga, dumaan sa Vigan matapos salubungin ng taon sa Lawag. Sa kami, Mabalacat City kami, no? So sa Clark, so medyo maingay doon. So dito tahimik na, very peaceful. Tsaka yun naman ang gusto namin, family medyo. Para for a change naman, para maiba. Sa pagsalubong ng bagong taon, nakapagtala ng 8 kaso ng fireworks-related injuries ang PNP. 5 rito ay minor de edad, 8 taong gulang ang pinakabata. Mga iligal ang ginamit na paputok ng mga biktima. So far po masasabi po nating relatively peaceful po yung nangyaring salubong kagabi. Dapat siguro is mabawasan or matigilan na po natin or kung makakahanap po tayo ng mga alternatibo na pamamaraan ng pag-celebrate po ng New Year. Wala namang naitalang biktima ng stray bullet o illegal discharge of firearms sa lalawigan. Kasama si Norman Raca, Ivy Hernando, 1 North Central Luzon. Mabahong amoy na nagbumula sa isang drainage canal sa Calasiao, Pangasinan, inirereklamo ng ilang motorista at residente. Tutukan sa ulat ni Claire Lacanilaw. Hindi
Hindi maiwasan ng 64 anyos na si Leticia Abalos. Natakpan ang kanyang ilong tuwing dadaan sa bahagi ng intersection sa Barangay San Miguel, Calasiao, Pangasinan. Kung minsan, tumatawid na siya sa kabilang kalsada upang hindi malanghap ang mabahong amoy na nagmumula sa drainage canal. Pag pupunta ka sa kabila, napapansin ko ito laging basa dito, baha, mabaho. Magkakakuha ka ng sakit pagka nalalanghap mo yung mabaho. Apektado rin ang pamamasada ng jeepney driver na si Salvador Mendoza tuwing dadaan siya sa bahagi ng intersection. Mabaho po, super baho. Pag dumadaan kami, palaging naamoy namin po, saka yung mga pasaheros. Sumasalubong sa mga residente at motorista na dumadaan dito sa bahagi ng intersection sa bayan ng Calasiao, Pangasinan, ang mabahong tubig na nagmumula dito sa drainage canal. Panawagan ng mga dumadaan dito na sana malinisan sa lalong madaling panahon ang drainage canal. Ayon sa Municipal Engineering Office, nagsagawa na sila ng inspeksyon sa lugar at inirekomenda na subject for reconstruction ng drainage. Maaring may nakabara ng mga basura sa drainage system. Nakikipag-ugnayan na sila sa tanggapan ng DPWH para sa evaluation. Follow up na lang namin, re-inspect namin this coming days, tapos mag-follow up na lang kami kay DPWH kung anong best recommendation, kung anong gagawin. Siguro new construction na lang din. Baka hindi na dumadali yung sa main drainage na, ma'am. Kasama si Jing Dacanay, Claire Lacanilaw, 1 North Central Luzon. 13 anyos na dalagita nalunod sa dagat na bahagi ng San Fabian, Pangasinan. Nakaalerto si Claire Lacanilaw. Nauwi sa trahedya ang masayasa ng outing ng magkakaanak matapos malunod ang 13 anyos na dalagita sa dagat na bahagi ng Barangay Nibaliw East, San Fabian, Pangasinan. Kinilalang biktima na si Ira May Velasquez, residente ng Barangay Pugo, Mangaldan, Pangasinan. Makikita sa video ang rescue operation sa biktima ng ilang kawani ng MDRRMO. Sinubukan pang dalhin sa ospital ng biktima, ngunit idineklara siyang dead on arrival. Unfortunately, hindi nila ma-recover. Tapos bigla na lang nasagi nung isang rescuer natin. Paikot-ikot dun sa may sabang, sa may rip current. Labis ang pagdadalamhati ng naiwang kaanak ng biktima. Tinangka pa siyang iligtas ng kanyang ama, ngunit sadya raw malakas ang current ng tubig. Gusto ko talaga siyang sabi niya yung iligtas. Pero wala akong nagawa, sabi ng papa niya. Ayon sa MDRRMO, nakaalerto na sila sa posibleng pagdagsa ng beachgoer, lalo na ngayong weekend hanggang sa pagsalubong ng bagong taon. Kasama si Jing Dacanay, Claire Lacanilaw, 1 North Central Luzon. Sa ibang balita, ipinagdiwang naman ang 150th anniversary ng isang ancestral house sa Vigan City. Tunghayan sa report. Isang napakalaki at napakahalagang kabanata ang ipinagdiwang sa isang century-old house sa Vigan City. Ang ika-150 taon na anibersaryo ng ancestral house na ito na itinayo noong 1873. Nagsagawa ng ritual at blessing. At sa malawak na sala ng bahay, muling sinariwa ng mga angkan ang kanilang alaala sa ancestral house at sa kanilang lola Angela Versosa Villanueva na nooy tagapagmana ng bahay. As a little kid, this house appeared very huge to me. So I would run around and really enjoy every nook and corner. She was a very religious woman. She woke up at dawn. We would walk to church. May musical performance at mga naibahaging tula na isinulat sa Iloco. Ako ay ulay toy na unay na. Toy ay ayatem abunga. Dito'y alpad mo, gumawa. Ang Heritage House ang isa sa mga ibinida noon upang maideklarang World Heritage Site ang Vigan City. Naging tahanan nito na maraming pelikula at teleserye. Batid ng angka ng mga Versosa ang malaking kontribusyon sa pangangalaga ng heritage houses, hindi lamang sa turismo, kundi sa pagpapanatili ng mga bahagi ng ating kasaysayan. At suportado ito ng provincial government. Ang importante, mapanatili siyang heritage, kung paano siya noong unang panahon. Because they are vital in ensuring that future generations can continue to appreciate and learn from our past. Isang hakbang na nais gawin ng mga Versosa ang matulungan ng ibang ancestral homeowners sa pangangalaga ng mga lumang bahay. So that the other heritage owners or ancestral homeowners can follow suit in terms of fixing their houses and make it a showcase for
for others to appreciate. Kasama si Norman Raca, Ivy Hernando, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Mga kapuso, walang namataang bagong bagyo na iiral sa loob ng Philippine Area of Responsibility sa mga unang araw ng bagong taon. Amihan at easterlies pa rin ang makakaapekto sa malaking bahagi ng bansa. Base sa datos ng Metro Weather, may tsansa ng ulan sa Apayao, Cagayan, Quirino, Pangasinan, Tarlac at Zambales. Posible ang malalakas sa ulan sa ilang lugar, lalo na sa Cagayan Valley at Cordillera, kaya maging handa sa banta ng baha o landslide. Posible ring ulanin ang iba pang bahagi ng ating bansa. Pamosong Sexy Beach sa pasukin ni Ilocos Norte, dinagsa ng mga turista at ilang mag-anak ngayong unang araw ng bagong taon. Tunghayan sa ulat ni Gab De Luna. Sa kabila ng nararanasang malakas na hangin, dagsa pa rin ang mga turista at ilang mag-anak sa Pamosong Sexy Beach ng Barangay Estancia, pasukin ni Ilocos Norte. Halos mapuno ang mga designated parking area. Wala na ring bakanteng cottage dahil sa dami ng beachgoers. Ang turistang si Mira Glenn na galing pa sa Maynila, sinusulit ang kanyang pagpunta sa lugar. Okay naman yung bakasyon namin kasi first time lang din namin dito makapasyal kasama yung family namin. Hindi naman ipinagbabawal ang pagligo sa dagat, ngunit patuloy ang paalala ng PNP sa mga beachgoer na mag-ingat lalo na ngayong malakas ang hangin at matataas ang alon. Mahigpit ang pagbabantay ng mga pulis at force multipliers sa lugar. Sa kapulisan natin, regular ang patrolling natin, saka advice, sinisita natin kasi yung mga naliligo, lalo kung nakikita natin na medyo malakas yung alon. Saka pag may mga gale warning, pinagbabawal nating maligo. Ina-advise natin yung mga elders nila o yung mga kasama nila na mas matanda, tignan ng mga lalo na yung mga bata na naliligo sa dagat. Kasama si Reynold Velasco, Gab De Luna, 1 North Central Luzon. Mas marami pang sinehan ang pwedeng puntahan upang panoorin ang Best Picture ng 49th Metro Manila Film Festival na Firefly. Ngayong unang araw ng 2024, mapapanood na ang Firefly sa Robinsons Calasiao sa Pangasinan, sa Santiago City sa Isabela at sa Ilocos Norte. Kaya ano pang hinihintay nyo mga kapuso? Nood na! At sama-sama nating hanapin ang isla ng mga alitaptap. Samantala, sa pagtatapos ng taong 2023, ating balikan ang mga istoryang sumasalamin ng kagandahang loob ng ating mga kapuso. Narito ang report ni Jasmine Gabriel Galban. Kung kagandahang loob ang pag-uusapan, taglayan ng bawat Pilipinong handang iabot ang mga kamay sa nangangailangan. Maraming beses nang pinatunayan ng ating mga kapuso ang kabutihang walang hinahangad na anumang kapalit. Ating balikan ang mga storyang nagsilbing lakas, inspirasyon at patunay na walang hihigit pa sa ligayang makatulong sa kapwa. January 2023 nang mamahagi ang Philippine Nurses Association of America, Washington DC ng 10 communal toilet, bathroom at health hubs sa mga katutubong Aita sa Sitio Bagong Silang, Barangay San Pablo, Castillejo, Zambales. Problema sa lugar ang kawalan ng maayos at malinis na palikuran. Kasabay nito ang pangamba sa kalusugan ng bawat batang Aita na dumudumi na lang kahit saan. Feeling blessed naman ang 59 anyos na pedicab driver matapos mabiyayaan ng bagong pedicab sa Mangaldan, Pangasinan. Mahigit 2 dekada ng pedicab driver si Mang Lorenzo Kidilig ng Barangay Bari, Mangaldan, Pangasinan. Dahil walang sariling pedicab, nagbaboundary lang siya sa kakilala na may-ari ng pedicab. Isang Good Samaritan naman ang kumupkop sa ilang senior citizen na palaboy sa lansangan sa Dagupan City. Mahigit 2 taong nagsilbing tahanan ni Tatay Carlito ang maingay na lansangan sa Dagupan City. Walang maayos na pagkain, walang maayos na tulog, nakadagdag pa sa pasanin niya ang iniindang karamdaman sa paa. Ang Good Samaritan na tinutukoy ni Tatay ay si Reynald Soriano,
isang university instructor at ilang taon na rin nagsisilbi sa simbahan. Ngayong 2024, naway ang mga kwentong ito ay maging daan na piliing maging mabuti at may malasakit sa kapwa sa lahat ng pagkakataon. Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. At mga kapuso, isang maligaya at masaganang bagong taon sa ating lahat. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais naming pasalamatan ng mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, Local News Matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.